prayer po. No? So, yung mga disciples po niya, hindi po nagpaturo, Lord, tulungan mo kami paano maging leader. Tulungan niyo kami paano mag-preach. Ano ang hinilig ng mga disciples na matutunan nila? Teach us how to? Ayan. So, ngayon po, ang topic po natin ngayon is about when prayer began with an O. So, when prayer begins with an O. Alam niyo po, meron pong isang bata. So, isa sa pinaka-gusto niyong matanggap is isang robot. Okay? Sa robot. Ngayon, nung mag-birth, malapit na yung birthday niya, pray siya ng pray, Jesus, tulungan mo ako na makatanggap ako ng robot kasi gusto ko to. Yung mga kaibigan ko, may mga robot din. Kaya Lord, dahil alam ko mabait ka, bibigyan mo ako ng robot. Ayan. At ito na, birthday na niya. Excited at dahan-dahan niya binuksan yung regalo niya. At ano ang nakita niya? Siyempre, di natin alam, ano? Ako pa lang kikwento eh. Pagbukas niya, isang magandang damit. Okay? Matutuwa pa ang bata sa damit. Pag matanda ka na, matutuwa tayo. Pero pag bata, nakatanggap ng damit, hindi. So, ano nangyari? So, disappointed na naman yung bata. Pero sabi ng bata, hindi. Sa susunod na sa Christmas, pag-pray ulit ako at alam ko, faithful si Lord, bibigyan niya ako ng robot. So ito na, dumating na yung Christmas. Alas 12, nagbukas na siya ng gift. Naku, robot na to. Sigurado ako. Dahil nag-pray ako kay Lord. Pagbukas na gift, dahan-dahan yung binuksan. Ano ang laman? Isang manika. Okay? So ano mararamdaman ng bata? Bad trip na naman yung bata. Inis na inis siya. Sa sobrang gigil ng bata, punta siya doon sa yung display nila ng nung nativity. Kinuha niya si Mary, saka si Joseph. Kinuha niya yung figurine. At pumunta siya, nag-pray siya. Jesus, hawak ko ngayon ng mga magulang mo. Pag di mo binigyan ng robot, hindi ko ito susoli sa'yo. Ayan. So minsan, ganun po tayo, na pray tayo ng pray, nag-expect tayo na yung heart's desire natin ay ibibigay ng Panginoon. Pero anong nangyayari minsan? Hindi ito yung ibibigay ng Panginoon, pero anong nagiging reaction natin? Nagtatampo tayo, nag-discourage tayo. Okay? So ngayon, bakit ba nag-pray tayo? So ito daw yung mga dahilan, bakit daw tayo nag-pray? Una, seek help and guidance. Pangalawa, express gratitude, pagpapasalamat sa Panginoon, find comfort and strength. Siyempre, pag nangihina tayo, hindi tayo nalakas sa Panginoon. Number 4, deepen relationship with God. So, mas mahalaga po yung palagi tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. Strengthen faith. Ang prayer po ay totoo po na nakakapagpalago po ng ating spiritual life. And then, personal reflection. And then, 7 is intercede for others. Nagpipray tayo sa iba. Pray ba natin ibang tao? Yeah. Minsan sa Facebook, diba, pag nakita natin, pag-pray niyo po ako kasi may sakit ako. Kaya nag-post na nasa hospital siya. Ano ginagawa natin? Nagsisend tayo ng emoticons. Anong emoticon ang sisend natin? Pray. Nagpipray ba talaga tayo? Yan. Ang emoticons po hindi yung prayer. Ano po? Pag nag-emoticon tayo yung prayer, dapat totoo po natin ipanalangin. Okay? Hanggang Facebook lang po siya makakarating. Reasons why we stop praying, bakit daw humihinto ang tao sa kakapanalangin? Una-una, spiritual dryness. Mahihina tayo spiritually. Pangalawa, lack of faith. Naku, baka naman faith ko, di sasagutin ni Lord. Kaya iba na lang ipag-pray ko. Number 3, distractions. Ang dami natin, we are so busy with many things, cellphone, mga panoorin sa araw-araw. Hanggang sa na-realize ko, ay, hindi pa pala ako nag-pray. Naalala ko po yung bunso kong anak, kumakain po siya. Manuubos na yung pagkain niya, sabi niya, ay, Jesus, thank you for this food, Jesus' name, amen. Okay, naubos na yung pagkain sa kanya na naalala, mag-pray. Pero kayo, natutuwa na ako may conviction na pala yung bata. So, ano ba? Don't know how. Ito, madalas. Dapat po ito sa bagong Kristiyano. Hindi po tayo marunong pa manalangin.
Okay? Pero syempre, kakapakinig natin sa salita ng Panginoon na tinuturuan tayo ng Panginoon Timothy. Unanswered prayer or disappointment with God. Katulad ng bata kanina, pray siya ng pray. Pero hindi natatanggap yung gusto niya. Kaya anong ginagawa natin? Huwag na nga lang. Iba na lang yung pag-pray ko. Fear or shame. Ito, mahirap, no? Pag tayo nagkasala sa Panginoon, masarap pa mag-pray. Hindi, di ba? Pero mas mahirap po mag-pray kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, pero sa isip mo, gagawin ko pa itong kasalanan na ito. Hawak-hawak ko pa rin siya. Kaya ano nangyari? Ang hirap manalangin. Ang panalangin natin hanggang kisame na lang. And then ito, apathy or self-confidence. Apathy, parang wala kang pakialam. And self-confidence, ito pinakamahirap. Ay, kaya ko naman ito. Hindi na siguro, hindi mo na maisip mag-pray. Okay? Kaya pa ito, okay na ito. Tapos nung bumalik pa na yung ginawa mo, saka mo naalala, ay, hindi ko pala siya napanalangin. Ito naman, purpose of prayer. Binibigisa ko lang po para hindi po tayo mag-overtime. So, number one, purpose of prayer, our access to God through Jesus Christ. So, pag tayo yung nag-pray, diba? Ano yung last part ng prayer natin? In Jesus' name, we pray. Amen. So, hindi na po natin kailangan manalangin sa tao o kanino man o kahit ano pa man. Diretso na po tayo sa Panginoon in the name of Jesus Christ. So, building relationship with the Father, mamaya bigyan natin ng emphasis to. Number 3, talking and listening to God. Ang sarap po sa prayer, binibigyan natin petition natin sa Panginoon, pero ang Diyos nakakagulat po. Kahit hindi natin siya narinig, kinakausap po niya tayo. Okay? Number 4, worship. I believe that prayer is the highest form of worship. Sa akin lang naman po ito. Dahil ito po yung paraan po natin para makipag-communicate sa Panginoon. Number 5, about His kingdom and agenda, submission to His will. So dito, pag mag-pray po tayo, lagi po natin tatandaan, kahit na, Lord, ito pong gusto ko, Lord, ito pong kailangan ko, Lord, sana magkaroon po ako ng ganito. Pero Lord, kung ano ang gusto mo, bilang masunod. Okay? Huwag po natin ipilit yung bagay na gusto natin. Dahil madalas, yung gusto natin, iba ang paraan ng ating Panginoon. And then, number 7, ito madalas, minsan, puro ito na lang ang prayer natin. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako nito. Para ginagawa natin, Jimmy, ang ating Panginoon. Okay? Kapag ang isang tao, gusto niya, lahat ng prayer niya, sundin ng Panginoon, hindi na Diyos ang tingin natin sa Panginoon. Jimmy na. Okay? Hindi tayo nagsasubmit sa kanyang kalooban. So ito po, pwede ko pang hiningan ang lahat na tumayo. Ayan. So basahin, mauna po muna yung mga men, okay, mga kalalakihan sa verse 18, sundan ang mga kababaihan sa 19, and sa huling verse po, sabay-sabay po tayong lahat. Ready? Read. Who am I, Lord? O Lord God, and what is my house? You brought me thus far, ladies. And this was a small thing in your eyes, O Lord God. You have spoken also of your servant's house for a great while to come. And this is instruction for mankind, O Lord God. Amen. And what more can David say to you? For you know your servant, O Lord God. Because of your promises according to your heart, you have brought about all this greatness to make your servant holy. Last verse. Therefore you are great, O Lord God, for there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard in your promises. Itype mo na namin. Amang maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Upang kami po, Lord, yung makapakinig ng inyong salita. Lord, tuloy, Panginoon, iba't iba po, Panginoon, ang daladalahin ng aking mga kapatid na nandito, Lord. Hindi ko po alam kung ano po yung mga challenges nila sa buhay, kung ano po yung mga katatayuan po nila, at kung may mga kapatid ako dito na wala pa pong tunay na relasyon sa inyo, Panginoon, we beg you, Father,
na mangusap kayo sa bawat isa, Lord. At huwag niyo po kami hayaan na umuwi kami na dala-dala pa rin itong mga kabigatan na ito. At umuwi kami, Panginoon, na dala-dala mo namin ang inyong kapayapaan, Panginoon, at inyong pagmamahal. Gabayan niyo rin po ako, Lord, as I share your words to your people. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, upo na po tayo. So, ang title po natin ulit is, When Prayer Begins with an O. Ano ba ibig sabihin ng O? A feeling of deep respect, admiration, or wonder often mixed with fear or reverence. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng admiration? Ang admiration po, ito po yung nire-respeto po yung sa tao muna po, nire-respeto po natin yung tao, ina-admire po natin siya dahil alam natin yung mga nagagawa ng mga bagay na magaganda at magagaling. Okay? And then, for us, we admire the Lord dahil yung mga ginawa niya sa atin, alam natin, at nararamdaman natin yung pagmamahal niya. Okay? Alam niyo po, first time ko makakita ng waterfalls. Nakapunta na po ba kayo sa Darana? Yan. Ako po, nung first time ko po makakita ng waterfalls, yun doon sa Darana, na-overwhelm ako sa Lord, ang galing mo. Ang ganda ng creation mo, namangha ako eh. Okay? Pangalawa, nung ako ay nakakit sa isang bundok, nakakita ko yung landscape. Wow, ang galing ng Panginoon. Ito mo yung mga ulap, parang nasa kapantay mo na. Galing mo, Lord. At sarap sambahin ng Panginoon. Pero alam nyo, isa sa mga pagkakataon na talaga namangha ako sa Panginoon. Yan po. Ito po yung aking asawa, yung baby, ako po yan. So, diyan po siya nakilala. Okay, ano po yan? Ito po yung panganay ko, si Luis, at si Lucas. Lalo akong namangha sa Panginoon. Nung first time kong makita yung aking mga anak, alam niyo kung bakit? Kasi from the time na nalaman ko na buntis ang aking asawa, nandun na yung fear ko, saka yung excitement ko, at patuloy ako nag-pray na, Lord, please po, gawin niyo pong healthy ang aking asawa at ang aking anak. Araw-gabi pinag-pray ko yun. At doon pinanganak yung aking mga anak. Talaga mararamdaman mo, umirakin talaga ito sa Panginoon. Ang Diyos lang ang kayang gumawa ng buhay. Okay? So talagang pinuri ko ang Panginoon ng may lupa sa aking mga mata. Okay? So ito po, to experience all in our prayer, we must remember 3 things. Number 1, God's past blessings, yung mga nakalipas na pagpapala. God's future promises, yung mga pangako niya na darating pa lang. And number 3, God's everlasting character. Ito ang pinakamaganda sa lahat. So punta muna tayo sa God's past blessing. So mabilis na background ng story, no? So, natatandaan niyo yun, yung Ark of the Covenant, wala pang hari during that time of, bago kay King Saul, wala pang hari. So, itong si Eli, nakipag-lock, kasi before, dinadala nila yung Ark of the Covenant, kasama nila ang Panginoon, palagi silang nananalo. Anong ginawa nila? Yung huling battle nila, dinala nila yung Ark of the Covenant na parang lucky charm na lang. Hindi nila sinama ang Panginoon. So, ano nangyari sa kanila? Natalo sila at nakuha yung Ark of the Covenant ng mga Philistines. Ngayon, ang Diyos nagpadala na salot sa mga Philistines. Okay, hawak nila, akala nila, mapupunta sa kanila yung lucky charm. Okay, pero hindi naman talaga lucky charm. Nananalo sila, hindi dahil sa Ark of the Covenant, dahil mismo sa Panginoon. So, nagkaroon sila ng salot, nagkasakit sila. No, isuli na natin ng na yan. Siluni na sa mga Israelites, okay? At ito po, nakalimutan ko po yung mga binadab yata, yung nag-keep ditong Ark of the Covenant. Pero, dumating yung panahon, napasa kamay na siya ni King David sa Jerusalem. So, ito na. Sabi ni King David, ang ganda ng bahay ko, pero ang Panginoon nakatira pa rin sa tent. Kaya ang gagawin ko, kakausapin ko si Prophet Nathan at sasabihin sa kanya yung plano ng maganda para sa Panginoon. At sabi ni Nathan, uy, maganda yan, ituloy mo lang yung plano mo. Pero kung nausap ng Panginoon si Nathan,
hindi si David ang magtatayo niyan. Dahil siya ay man of war, iba ang magtatayo niyan. Yung kanyang, sino yung anak niya? Si Goliath. Yan, si Solomon. Okay? So, yun na. Doon sa nung nakikipag-usap si Lord kay Nathan, ito ang sabihin mo kay David. Ang sinabi ni Nathan ay ni Lord, ang pinapasabi ni Lord kay David, yung kanyang mga past blessings at yung mga future promises at yung character ng Panginoon. Mamaya, isa-isa natin yan. So, punta tayo sa God's past blessings. Sabi dito sa 2 Samuel 7:8-9, Now therefore, thus you shall say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you should be ruler over my people Israel. I have been with you every place you went. I have defeated your enemies for you. I will make you one of the most famous people on earth. So, ito isa-isay mo natin yung mga past blessings ng Panginoon. Ito po, hindi po ito panunumbat ng Panginoon kay David, but a reminder kung gaano kung katapat ang Panginoon kay David. Okay? Minsan, sa buhay natin, ang dami nating challenges sa buhay, hindi binigay ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, nagtatampo tayo sa Panginoon. Pero, kung aalalahanin lang natin kung gaano naging tapat ang Panginoon sa atin, ma-overwhelm tayo. Mamaya makikita nyo. So ito na. Unang-una, I took you from the pasture. David, di ba hari ka? Ngayon, saan ka nang galing? Shepherd ka lang dati. Ako nag-angat sa'yo. Pangalawa, you should be ruler over my people Israel. Ginawa siyang leader ng Israel. Di ba? Pag naging leader ka, magiging sa'yo ang maraming bagay. Pangatlo, I have been with you every place you went. Ito, pinakamasarap sa lahat. Lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng gerang nilabanan niya, hindi siya iniwan ng Panginoon. Okay? Tayo ba? Sino dito ang iniwan ng Panginoon? Naramdaman yung iniwan kayo? Minsan parang lang. Pero later on, na-realize natin, ay, kasama ko pala si Lord. And pang-apat, I have defeated your enemies for you. Lahat ng kalaban mo, David, natatandaan mo ba? Hindi mo naman talaga kaya yung mga yan eh. Kung di dahil sa akin, kung di dahil sa Panginoon, hindi mo matatalo yan. So yun. Pero, balik tayo dito sa I took you from the pasture. Balikan natin, puntahan natin yung humble beginnings of David. So unang-una, being a shepherd was grueling, risky, humbling, a job that requires sacrifice, patience, courage, and love. Alam niyo ba yung pagiging shepherd? Dati, akala ko, ang shepherd, parang madali lang naman, titignan mo lang naman yung mga tupa eh. Sino dito nakapagtrabaho na sa farm o nakapunta na sa farm? Yung may mga alagang hayop, di ba? So, kapag nag-aalaga ka ng, ako inisip ko, titignan mo lang naman, pag lumayo, pupuntahan mo, pero hirap pala. Dahil during their time, at sa lugar nila, bago makahanap ng makakain yung mga alaga mo, kailangan mo minsan mag-travel ng malayo para makakuha ka ng green pasture sa kanang maayos na tubig. Kombinasyon po yun, hindi pwedeng puro tubig lang, hindi pwedeng puro damo lang. Okay? Kaya ano mangyayari? Kung halimbawa, umabot siya from Binangonan to Angono. Ay, tapos na office hours pa, balik na ulit ako sa bahay. Diba? Sa tingin niyo practical siya? So, ang nangyayari, mag-isa lang siyang nagtatrabaho kasama yung kanyang mga tupa. Okay? So, masaya ba siya? Anong punta naman inis? Ano ba yung ginagawa ng mga kapatid ko? Ano yung kinakain nila? Okay? At isa pa, 24/7 siyang nagtatrabaho. Kahit sa oras ng pagtulog, alerto siya dahil marinig niya lang na may umiiyak na alaga po niya. Ano ginagawa niya? Bumabangon siya, chinecheck niya. At isipin mo natin, tayo po yung shepherd. Ang sarap na tulog natin. Tapos may sumigaw na kambing. Parinig na ng kambing, ay nagtupa, ready go. O hindi na Kunyari lang po,
po, kunyari kayo kambing, alright, ikaw. Ayun, gigising ngayon ng shepherd. At kunyari, kayo na ulit yung shepherd. Pag gising nyo, nakita nyo, malaking oso. Anong gagawin nyo bilang shepherd? Yung totoo. Ha? Ma'am? Facebook Live. Guys, ito pa yung bear, laki. Ano gagawin natin? Malamang tumakbo po tayo. Ang laki nun eh. O kaya, huwag na ng bear masyadong malaki, yung leon na lang. Ano na yung leon? Kakainin na yung alaga mo. Anong gagawin na shepherd? Hindi yan tatakbo. Kukuha yan kung anong armas ang meron siya at itatakbo niya yan at kung kaya niyang patayin, papatayin niya. Pero itong teenager na itong si David, nakapatay siya ng leon, nakapatay siya ng bear. Gusto niyo pa bang maging shepherd? 50,000 na sweldo buwan-buwan. Di na, wag na lang, di ba? Isa pa, si David is being overlooked by his own father. Sino dito mga bunso? Mga bunso, taas sa kamay. Ayan. Favorite ba kayo sa bahay? Favorite paluin? Ayan. Sa panahon natin ngayon, yung mga bunso, ewan mo lang ha, sabi lang nila, favorite daw ang bunso. Pero sa panahon na, mayroong, hindi po, mayroong hindi nag-agree. Sa panahon nila, overlooked ang hindi masyado napapansin ng mga bunso. Bakit? Nung papalitan na ng Panginoon, si King Saul bilang hari, sabi niya kay Nathan, pumunta ka dito sa bahay ni Jesse at nandun yung i-appoint ko na hari. Pagdating niya, ang tibika sa mga kapatid ni David. Uy, mukhang marami dito pagpipilian. Pero sino kaya ang gusto nila na maghari? Inisa-isa niya, sabi ng Panginoon, Nathan, wala dito yung haring i-appoint ko. At tinanong ni Nathan, may anak pa po ba kayo? Ay, opo, yung bunso ko, nandun sa nagtetender ng nagtetend ng sheep. Yan. So, kung tayo ang mamimili, hindi natin pipiliin si David, di ba? Totoo po ba? Kasi, unang-una bata, at pangalawa, wala pa siya masyadong karanasan sa tingin natin. Pero kita niyo kung gaano kagaling ang Panginoon, kung paano siya pumipili ng tao. At sa buhay natin, minsan, ang dami natin magandang plano. Totoo naman feeling natin kung pag-aaralan natin, ang ganda ng plano natin. Pero, kapag sinabi sa iyo ng Panginoon na, anak, hindi na yung gusto kong gawin mo. Ano ang minsan na ginagawa natin? Ay, sige naman, Lord. Pero Lord, baka naman pwede ito. Sinabi na nga ng Panginoon na hindi, anong ginagawa natin? Nilalaban pa rin natin. Okay? Yan. So, pangatlo, si David ay servant ni King Saul, di ba? And the Spirit of the Lord departed from sino? From King Saul. Kaya, iniwan siya ng Panginoon sa katigasan at kaibahan ni King Saul. Ano ang nangyari? Hindi na siya nakakaramdam ng kapayapaan, kaya nakakaramdam siya ng anxiety, ng depression. Kaya pag nakakaramdam siya ng ngayon, tinatawag niya si David para mag-play ng music. Okay? Pero itong si David, very submissive kahit saan siya mapunta. Tayo po ba hindi matigas ang ulo natin? Sa trabaho, sa pamilya, sa magulang. So ito nga, God took him from being a shepherd boy to becoming the king of Israel. Imagine, shepherd boy lang, naging hari. Posible po ba yun? Kung tayo po ang mamimili ng hari, kunyari tayo ang magdidesisyon, pipiliin ba natin si David? Hindi na natin siya madalas nakikita at nagtetend lang siya ng sheep. Ano ang alam nito sa pamumuno? Pero matalino talaga ang Diyos. Napakalawak ng talino ng ating Panginoon. Kaya kapag may ginagawa sa atin ng Panginoon, kahit sa tingin natin na mahirap at out of our comfort zone, sumunod po tayo. Dahil ang ganda ng plano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At maniwala kayo sa hindi. Kahit iniisip mo na parang wala kang kwenta. Iniisip mo parang wala naman akong value Kapatid, tandaan niyo po itong salita na to. May magandang plano ang Diyos
sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay mananatili sa Kanya. What qualified David for this? Nothing. It was God's sovereign choice. Kung tutusin po, maraming qualified na mas magaling pa kay David. Pero siya pa rin ang naging hari dahil kagustuhan ito ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos po, may gusto siya sa buhay natin at pilit natin sinusuway ang Panginoon, kahit anong gawin po natin, masusunod at masusunod pa rin ang gusto niya. Yun nga lang, kapag nagpumiglas po tayo, hindi po marami po tayong consequences na mararanasan. Hello? Ay, nantok na po tayo. Hi! Hello! Balot! Ayan. David displayed character traits far beyond than soul, better than soul. But he always acknowledged that this came from God. Mga kapatid, kung ano ang meron ka ngayon, kung ano ang narating natin ngayon, sa ministry man yan o sa labas, lagi natin tatandaan, sa Diyos yan nang galing. Ang Diyos ang tumulong sa'yo. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng skills. Hindi, nag-practice ako hindi. Alam ko talaga na magaling ako. Kapatid, lahat ng bagay ang gagaling sa Panginoon. At kung gusto nang tapusin ang buhay mo, wala tayong magagawa. At pagdating natin sa langit, Lord, kita mo ang dami ko naging business, naging successful, ang dami ko natulungan. Hindi yan ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Ang itatanong sa atin ng Panginoon, anak, paano mo ko minahal habang nanunubay ka? Kung tatanungin tayo ng Panginoon, habang nabubuhay tayo ngayon, paano mo pinapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon? Lord, nagsisimba po ako ting umaga. Nagpipraise and worship po ako. O pagkatapos doon, uwi na po ako. Kasi kailangan ko ng time sa sarili ko. Kapatid, habang nabubuhay po tayo, habang may lakas tayo, pakita natin sa Panginoon kung gaano po natin siya pamahal. Baka hindi natin mapakita na mahal natin siya, baka dahil hindi naman siya talaga laman ng puso natin. Ito po, sino po nakakalam ng kantang to? Count your blessings. Ayan. Ako po, ito pong kantang ito ay isang hymn po. Okay? So, kita niyo yung lyrics dito, when upon life's billows, you are tempestuous. Ang ibig sabihin po nito, alam niyo po yung wave ng dagat. Naranasan niyo po bang lumangoy sa maalam ng dagat? Ayan. Ako po, naranasan ko po lumangoy, Habang lumalangoy ka, pag napapagod ka na, hindi mo pwede sabihin, tama na, pagod na ako. Pwede ba yun? Dito ba siya? Minsan ang problema, parang alon ng dagat. Alon ng alon. Pagod ka na, hindi ka pa makaahon. Tapos may susunod na naman na alon. Anong susunod dito? When you are discouraged, thinking all is lost. Lahat ng effort na ginagawa mo, parang walang nangyayari. May mga bagay pa na nawawala sa'yo at wala nang natitira sa'yo. Anong susunod dito? Pwede natin basahin sabay-sabay. Ready? Read. Na-try na po ba natin yan? Sobrang discouraged ka na sa buhay. Sobrang down ka na. Ang dami mong kabigatan na nararamdaman sa puso mo. Pero kapatid, subukan mo na isulat lahat ng pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, doong mga nakaraan sa buhay mo. Mayroon kang pamilya, may trabaho ka, maayos ang family mo, may sinusuot kang damit, at alam nyo, kung isusulat mo natin yung pagpapala ng Panginoon, hindi tayo matatapos. Ganun po mabuti ang Panginoon sa atin. And it will surprise you what the Lord hath done. Kapag sinulat po natin yung napakaraming pagpapala ng Panginoon, malulunod po tayo. Makikita natin ay, hindi ko na pala kailangan mag-alala. Ang dami ko na palang pagpapala. At higit pa doon, kung may Kristo ka sa puso, kahit mawala na lahat ng bagay sa buhay natin, si Kristo, enough na para
para mabuhay tayo ng mapayapa at pasaya. Ito yung pause niya. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Sa verse 2, are you ever burdened with a load of care? Di ko alam kung ano po yung mga iniisip po natin ngayon. No? Marahil iba sa atin, hindi na nakakapakinig sa mensahe dahil ang daming alalahanin sa buhay. Does the cross seem heavy? You are called to bear. Ang dami natin dala-dala sa puso natin. Ang dahil natin alalahanin sa buhay. Pero ano daw ang dapat natin gawin? Ayun, hina. Count your many blessings. Ano daw mangyayari? Every doubt will die. Kapag isa-isa po natin yung pagpapala ng ating Panginoon, habang sinusulat po yung pagpapala ng Panginoon sa atin, unti-unti nababawasan yung pagdadoubt natin. Unti-unti nakikita natin na totoo nga na tapat ang Panginoon sa buhay natin. And you will keep seeing as the days go by. Kung tunay kang anak ng Panginoon at nakikita mo yung mga pagpapala niya sa buhay natin, kung ilang beses ka na problema, pero kahit hindi pa nasosolve yung problema mo, binibigyan ka niya ng kapayapaan. Kapag tunay kang Kristiyano, wala tayong ibang magagawa kundi magpuri sa ating Panginoon. Naranasan niyo na yun. Ako naranasan ko po yung naka-accident po ako sa sa motor. Nung pagka-accident ko, tumama yung mukha ko sa sahig. Pero pagbangon ko, habang umuwi ako sa bahay, puro dugo yung mukha ko. Ang nagpa-flash sa akin kanta, kay buti-buti mo, Panginoon. Imagine, na-aksidente na ako. Yung pa yung binigay sa akin ng Panginoon na kanta. And then na-realize ko, ay, comfort pala ito ng Panginoon. Naranasan na po ba natin yung gano'n? So sana po, kapag tayo ay naaalala natin mga pagpapala ng Panginoon, automatic na po sa atin na nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pwede mo natin palapakan si Lord? Ayan. To pray in awe of God, para daw tayo makapanalangin na may paghanga, na may reverence sa ating Panginoon. Ano daw? Remember God's past blessing. Okay? Tandaan po natin yung mga kapatid. Take note po natin, itatak po natin sa puso at isipan natin kapag dumadaan tayo sa mga challenges sa buhay. Alalahanin natin kung gaano naging tapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So ito po, punta na po tayo sa God's future promises. So 2 Samuel 7:11, from the time that I appointed judges over my people, Israel, and I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. Masarap bang pakinggan yung word na rest? Hindi po yung rest in peace, ha? Hindi po yung ibig ko sabihin. Yan. Masarap po ba yung, kunyari, rest day? Gusto niyo po ba yan? Yes! Yan, amen. Sa mga nanay, may rest day po ba kayo? Wala, di ba? Sa mga tatay, wala din. Pero alam niyo po, no? Yung pangako ng Panginoon na I will give you rest. Minsan magtataka tayo, may mga tao, ako nabibless po ako dito sa simbahan po natin mismo, na may mga volunteer di tayo dito na sa kahit Sunday nag-serve pa maghapon. Samantalang buong araw, buong linggo sila nagsiserve. Pero Sunday, magsuserve pa sila, nakakapagod kaya yun. Pero alam niyo po, ang tunay na kapayapaan, hindi po yung pahinga na natulog ka, hindi yung pahinga na nagbakasyon ka. Ito po yung nagsuserve ka sa Panginoon, kahit makaramdam ka ng pagod, pero yung fulfillment na ang pinaglilingkuran mo, yung Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa iyo. Ang sarap-sarap po ng maglingkod sa ating Panginoon. So ito po, no, pinangakuan si David na I will give you rest from all your enemies. Yung una, military peace.
Sabi nung binasa ko to, I will give you rest from all your enemies sa chapter 7. Pero nung binasa ko from 8 hanggang sa mga sumusunod na verse, ang dami pang laban ni David na pinagdaanan. Ang dami niyang gera pinagdaanan. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nito? Yun pala, yung rest na sinasabi ng Panginoon dito is a progressive fulfillment. Kumbaga, ito ang pangako ko sa iyo, pero unti-unti ko siya ibibigay sa iyo. Okay? Tayo minsan may mga panalangin tayo, di ba? Na ang tagal-tagal na natin pinapanalangin. Pero, bakit parang walang sumasagot? Pero minsan, akala natin tahimik ang Panginoon, pero He is actively working sa buhay niyo sa background. Kaya niya ginagawa minsan yung mga ganung pagkakataon dahil gusto niya na isipin natin na ang Diyos ay buhay, ang Diyos kumikilos. Okay? Pagkatiwalaan natin na ang Diyos, alam niya ang ginagawa niya. Hindi napapagod ang Diyos. Tayo napapagod. Pero wag natin iisipin na ang Diyos, nawawala siya sa isip natin. It is not immediate but, ano daw? Guarantee. Ano ibig sabihin ng guarantee? Siguradong mangyayari. Ang pangako ng Panginoon is not immediate but guarantee. Okay? Ibig sabihin, kapag nangako ang Diyos sa atin, unti-unti, inaayos niya yung mga pagpapala niya sa atin kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Okay? Baka mamaya nag-aantay tayo ng blessing pero hindi naman tayo nagtatapat sa Panginoon. Pangalawa, ito no, the Lord will make you a house. Ito maganda po, no? Yung house na sinasabi po dito, hindi po ito yung house na bahay po mismo. Ang house na sinasabi po dito is yung kanyang lahi. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung David, ang iyong pamilya ay patuloy na maghahari sa Israel. Okay? So magandang future yung, yung parating ni David. At ito, pwede po ba natin sabay-sabay basahin sa 2 Samuel 7, verse 12. Ready? Read. Yan. Kita ninyo, no? I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish His kingdom. Walang kaalam-alam ni David na mula sa lahi niya, ang ipapanganak sino? Si Jesus Christ. Napakalaking privilege po na manggaling sa lahi niya si Jesus Christ. Kita nyo, no? Wala kang makikita sa Bible na Jesus, the son of Abraham. Jesus, the son of Moses. Ano lang makikita natin sa Bible? Jesus, the son of David. Kaya naman, ito pa pala, isa sa mga promises ng Panginoon, I will be a father to him, and he will be a son to me. When he commits iniquity, I will correct him with the rod of men and the strokes of the sons of men. But my loving kindness shall not depart from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Ayan. So itong verse na to, it pertains to Solomon. Anak, yung anak mo na magkahari sa Israel, kapag nagkamali siya, ikukulit ko siya, pagpapalayan ko siya. Alam nyo, sa mga magulang, wala na po tayong ibang pangarap, kundi maging maayos ang buhay ng ating mga anak. Totoo po ba? Kami po mag-asawa, isa sa mga pangarap po namin sa mga anak namin, hindi po maging doktor, hindi maging lawyer, gusto po namin yun. Kung yun po para ko ba na masaya po kami doon. Pero hindi po yun ang tinitingnan po namin, hindi po yun ang focus namin doon. Nagpo-provide po kami sa mga anak namin lahat ng pwede namin gawin na sakripisyo, ginagawa namin para magkaroon sila ng magandang future. Pero ang heart's desire mo talaga namin sa aming mga anak ay lumaki silang may takot sa Panginoon
at nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Di bali na hindi sila maging ayoko nun, pero di bali na hindi sila maging successful sa buhay. Okay lang yun. Di bali na anumang challenges ang pagdaanan nila sa buhay kasi hindi natin masasabi. Pero, masaya na kami mag-asawa kung alam namin na itong ang mga anak namin, mahal nila ang Panginoon. At ang Panginoon ang Diyos sa buhay nila. Ano ang pangarap natin sa mga anak natin? Parents. Ano ang primary focus natin? Anak-aral ka, kailangan maging tapos sa klase mo, maganda po yun. Anak, kailangan kunin mo itong kurso na ito para maging successful ka sa buhay. Maganda po yun. Pero nasabi na po ba natin sa mga anak natin, anak, pumunta ka sa church, anak, mag-devotion ka, anak, magbasa ng Bible, anak, mahal ka ng Diyos. Anak, unahin mo si Lord. Ayaw sumunod ng anak natin kasi tayo mismo hindi nakikita ng mga anak natin na ang buhay natin sinusuko natin sa Kanya. Anak, mag-serve ka sa church. Ikaw pa nasa-serve ka sa church. Anak, mag-D-group ka. Ikaw pa nasa D-group. Kapatid, mangarap tayo ng ating mga anak. Magisuko ang buhay sa Panginoon. Dahil mawala man lahat ng bagay sa kanila, mawala man tayo sa buhay nila, magiging peaceful ang buhay nila dahil si Kristo ang nasa puso nila. Alam ko, kukunin na tayo ni Lord. Ayan. So, then David the king went in and sat before the Lord, and he said, "Who am I, O Lord, and what is my house that you have brought me this far?" Pagkatapos marinig ni David yung mga blessing ng Panginoon na pinigay sa kanya from the past, pagkatapos niya makita at marinig yung mga promises niya in the future, napaluhod na lang si David at nanalangin siya, "Lord, ang dami naman ito, sobra-sobra na naman ito, at sino po ako para pagpalain mo?" Kapatid, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang narating mo sa buhay, wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Lord, kaya naging successful ang ministry dahil sa akin. Pag umalis ako sa ministry na to, hindi magtutuloy ang ministry na yan. Naging maganda ang buhay namin dahil trabaho ako. Kapatid, iwasan natin kantahin yung kantang I Did It My Way. Kaya maraming namamatay sa kantang yun. Di ba? Maraming namamatay sa kantang yun. I did it my way. Bakit? Ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord na nagmamalaki tayo na nagawa natin ito dahil sa sarili ko. Dahil kung tutusin, kahit yung hininga natin, hindi rin natin pag-aari. Kahit yung katawan natin, hindi natin pag-aari. Yung mga skills mo, hindi natin yung pag-aari. Galing lahat yan sa ating Panginoon. Kaya kung feeling ko, ang galing-galing mo, luhod tayo sa Panginoon, Lord, sorry. Sa'yo galing ito. Wala akong pwede i-claim sa'yo lahat. At ipinapalo sa'yo lahat ng papuri at pasasalamat. Wala akong sa'yo lahat. Kaya kapag mananalangin tayo, lagi natin i-acknowledge na, Lord, who am I? Wala po akong magagawa kung wala po ang awat biyaya po niyo. Ito po no, some of God's promises. When burdened with guilt of sin, ano pangako ng Panginoon? He will forgive us. Ang sarap po, no? Ang Diyos, kahit anong laki ng kasalanan na nagawa natin sa Kanya, kapag sincere tayo humingi ng tawad sa Kanya, pinapatawad niya tayo at we are as white as snow. Sa mga mag-aasawa, di ba? Kapag humingi ka ng sorry sa asawa natin, nakakalimutan niyo ba yung mga ginawa natin? Di ba? Huwag mo lang pigilin yung tawa mo. Ayan. So, minsan may sumbat pa. Pero ang Panginoon, nagkasala tayo, humingi ka ng tawad na, sige, pinapatawad kita. At pag ulit-ulit tayo nagkakasala, pero once na mag-sorry tayo sa Panginoon, pinapatawad niya tayo. Ayun, ito pa. When your heart is troubled,
Pag tayo ay, ang bigat ng dala natin, my peace I give to you. Promise po ito ng Panginoon. When feeling lost, feeling natin parang hindi mo na alam kung anong gagawin. I will instruct you and teach you in the way which you should go. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom kung ano ang dapat gawin. Sarap po ba yun? Kapag kailangan natin ng tulong, Hebrews 4:16, therefore let us draw near with confidence to the throne and find grace to help in time of need. When disappointed with yourself, feel mo parang loser ka, parang wala kang nagagawa tama, parang puro palpak na lang nagagawa mo. Anong promise ng Panginoon? He who began a good work with you will perfect it until the day of Christ Jesus. Siya ang mag-ayos sa buhay mo. Kapag ikaw ay nalulungkot, I am with you always, even to the end of age. Ang dami mong promises ng Panginoon. Pero ang problema, ang dami ng promises ng Panginoon, pero iilan lang ang alam natin. Bakit? Bakit konti lang ang alam natin mga promises? Dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo masyadong nakikinig ng messages ng Panginoon. At ano lang ang mga natatandaan natin? Ay, ang nag-bless naman ako sa post ni, ng kapatid ko. Ang ganda ng post na puro reels ang alam, di ba? So, mga kapatid, maganda po, okay lang po mag-cellphone, okay lang po mag-Facebook. Pero dapat po, nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Okay, sana po, ito yung parte na ng ating buhay. But the Bible contains hundreds of promises from God to His children. Marami po ba yung hundreds na promises? Hindi lang po siya basta promise promise na tutuparin ng ating Panginoon. Marami na po ba yung hundreds? Sabi natin 300. Madami po yun. Pero alam niyo ba, some scholars count over 3,000 while others highlight more than 7,000 depending on how broadly you define a promise. This includes assurances of God's presence, na pinapaalala ng Panginoon na palagi na tayo kasama, protection, iingatan kita anak, kapayapaan, higit sa lahat, eternal life. Ikaw, alam mo na ba na meron ka talagang totoong relasyon sa Panginoon? Dahil itong eternal life na yan, makukuha mo lang yung promise na yan kung natatandaan mo sa sarili mo that you have surrendered your life to Jesus Christ. So for us to experience all in prayer, remember God's future promises. At para malaman natin yung promises ng Panginoon, ano dapat natin gawin? Magbasa ng Facebook post, magbasa ng Bible. Okay? Pag uwi natin sa bahay, Lord, didisiplinahin mo na sa sarili ko, 1 chapter a day. Kahit hindi ko maintindihan, basa lang ng basa. Kapag nakita ng Panginoon na ay itong anak ko, gusto niya talaga akong makilala, i-illuminate niya ang isip mo para maintindihan mo yung kanyang salita. Punta na tayo sa number 3 and last. Sabay-sabay po natin basahin 2 Samuel 7:22. Ready? Read. Ang sarap mong basahin ito, no? Therefore, kapag nakita natin yung mga pagpapala sa atin ng Panginoon at yung mga pangako niya, dapat automatic po na nababanggit po natin na ito na, Lord, walang katulad mo and there's no God besides you according to all that we have heard with our ears. Alam niyo po, isa sa mga bagay na ang sarap-sarap tingnan, yung makakita ka ng mga elderlies, nakita mo, ang sweet pa rin nila. Nakakita lang mo kayo ng matatandang yung isa nga yung mga pulube, yung nag-aakayan pa sila, yung talagang nakayuko na, pero magkasama pa rin mga mag-aasawa. Ako isa po ito sa mga sa mga joy na nakikita ko. Sana umabot kami sa ganito ng aking misis na tayo tumanda kami na we are serving the Lord at mahal namin yung isa't isa. Pero ang punto po dito, kaya po nila mahal ang isa't isa
Dahil habang nakikilala po natin ang mga asawa natin, yung mga magaganda sa kanya, yung mga pangit sa kanya, yung mga magaganda, madaling mahalin po ito eh. Pero pag nakita natin yung mga weaknesses ng ating mga asawa, minsan ang tendency natin na iinis tayo. Pero mga kapatid, kapag nakikita natin mga weaknesses niya, Lord, kahit pinito itong asawa ko, sobrang mahalin ko kayo ito. Kapag ganito ang naging natin, yung habit natin, habang tumatagal, mas lalo natin mamahalin mga asawa. Pero pagdating sa Panginoon, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na mamahalin natin siya. Ang tanong, gaano mong kakilala ang ating Panginoon? Tanungin mo yung sarili mo, gaano mo na siyang kakilala? Ito yung mga karakter ng ating Panginoon. Unang-una, God is loving. Kahit maraming pagkakataon sa buhay natin na parang sobra-sobra na yung problema, sobra-sobra na yung mga dumadaan sa buhay mo at hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Palagi mong tatandaan, sobrang mahal ka ng ating Panginoon. Tandaan po natin, huwag mawawala sa puso't isipan natin yan. Kapag na-discourage tayo, hindi lang ako ni Lord. Kapag nahihirap ako, hindi lang ako ni Lord. Kapag iniwan na natin tao, hindi lang ako ni Lord. God is holy. Kapag tayo nagkasala, kapag tayo ay nagkakamali, since God is holy, kapag lumapit tayo sa Panginoon, patatawarin niya tayo, tutulungan niya tayo na makabalik ulit at patatawarin niya tayo. Kaya kapatid, kung meron kang kasalanan na ginagawa sa buhay mo ngayon na hindi mo mapitaw-pitawan, always remember na God is holy at hindi tayo makakalapit sa Kanya kung sobrang dumi natin at hindi natin isusurrender yung buhay natin at yung mga kasalanan na pilit natin hinahawakan sa Kanya. Kaya pag lumapit tayo sa Kanya, He will make you holy as He is holy. Remember, God is ever present. Palagi na dyan ang Panginoon. Kung feeling mo, iniwanan ka na lahat ng tao, kung feeling mo wala ka na kasama, kung feeling mo nag-iisa ka na lang, always remember that God is always present in your life. Kapatid, kung may ginagawa kang kasalanan, present pa rin ang Panginoon. Nakikita niya kung anong ginagawa natin. God is always with you. Hindi ka niya iiwanan. God is merciful. Alam niya yung problemang dinadaanan mo. Alam niya yung challenges na pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya kapatid, huwag natin isipin na kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, ang tagal-tagal na dala-dala mo pa rin yan. Naawa ang Diyos sa atin. Pero minsan, hindi niya sinusolve ka agad ang problema mo. Dahil meron pa siyang gusto ka niya i-purify. Gusto niya na mas lalo mo pa siyang makilala habang pinagdadaanan mo yung mga bagay niya. Pero maniwala ka, naaawa sa iyo ang Diyos. Naawa siya, alam niya kung ano yung nararamdaman mo because God is a merciful God. God is so knowing. Kahit ano pa yung iniisip mo, kahit ano pa yung gulo ng isip mo, ano pa yung nagpapagulo sa iyong puso't isipan, alam ng Diyos kung anong iniisip mo. God is just. Kung nakakaramdam ka ng pang-aapi, kung nakakaramdam ka ng injustice, na hindi fair, na bakit, Lord, nangyayari sa akin ito, bakit itong mga tao na ito, ang sasama na ginagawa, pero nandiyan ang blessing sa kanila, pero ba't ako nagtatakot ako sa'yo, ba't ganito ang buhay mo? Kapatid, God is just. Fair ang Panginoon. Kung meron tayong tao na nakakaalitan, kung may mga tao na nakaapi sa atin, ipagkatiwala natin sa Panginoon because God is just. Siya ang magtatanggol sa inyo, vengeance is mine, says the Lord. God is all powerful. Kapag dumadating ka sa decade, lahat ng bagay ginawa mo na, lahat ng bagay, lahat ng paraan, nag-pray ka ng pray, pero wala pa rin dumadating. Nandiyan na yung trouble, nandiyan na yung problema. God will make a way. He is powerful. Kung ang mga Israelites na nasa dead end na, tubig na, malulunod na sila, papatayin sila. Pero ano
kapatid, ikaw din, maraming dagat ang bubuksan ng Panginoon para lang mailigtas tayo. Maniwala ka that God is powerful. God is faithful. Ang daming promises ng Panginoon. Tutuparan niya ito because He is a loving God. God is faithful kasi anak niya. Kung tunay kang may relasyon sa inyo sa Panginoon, God is faithful. Tutulungan ka niya sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. God is unchanging. Kung may mga kamahal tayo sa buhay na dati close kayo, dati mahal na mahal ng isa't isa, pero nagbabago. Pero ang Panginoon, kahit ilang beses tayo magkamali, kahit ilang beses tayo magkasala, kahit ilang beses natin siyang iniwanan, kahit ilang beses natin siyang hindi pinaglingkuran, hindi magbabago ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. And God is a good God. Kapag tahimik ang Panginoon, kapag feeling natin walang sumasagot sa mga panalangin natin, lagi natin ibubulong sa puso at isipan, hindi, God is good. Nagkasakit ka, hindi, God is good. Nawala ka ng trabaho, hindi, God is good. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay, namatayan ka ng mahal mo sa buhay, hindi, God is good, God is good, God is good. Lagi natin tatandaan yan. Mabuti ang Diyos, mahal ka ng ating Panginoon. At kapag narinig natin ang hindi lang ito, napakaraming mga characteristics ng Panginoon na napakaganda. Nakahanga na lang tayo. Pero lahat ng ito, ibinubuhos ng Panginoon sa atin. Ang tanong, who am I? Sino ba tayo para mamatay si Jesus Christ para sa atin? Sino ba tayo? Ano ba ang nagawa natin? Wala naman tayo nagawa eh. Wala tayong mabuting nagawa. Palagi natin iniwanan ng Panginoon eh. Pero patuloy niya tayong minamahal. At tanong, sino tayo? Who am I? Para mahalin ng Panginoon. Kaya kapatid, kung nare-realize mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, hindi ka papayag na hindi mo rin siya mahalin, hindi ka papayag na hindi mo siya maglingkuran, at hindi ka papayag na hindi mo siya kailalanin. Kaya kapatid, kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, kung wala ka pa rin dito sa hanggang ngayon, bakit? Hindi mo man nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon? Kapatid, mahal ng Panginoon. Mahalin natin din siya. Baka mamaya, hindi natin siya kayang mahalin. Dahil wala pa talaga kayong relasyon ng ating Panginoon. Hindi bang hilingan na natin tumayo? Tayo may mag-close sa panalangin. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ko ng bawat isa. Pero gusto ko po kayo ipanalangin. Meron po ba dito na sinasabi ko, Brother Paul, panalangin mo ko, ang dami kong challenges sa buhay. Brother Paul, tulungan mo ko na maipanalangin sa Panginoon na makalaya dito sa bagay na to. Meron ba dito gusto nyo ipanalangin ko kayo? At meron po ba dito na sinasabi mo, Brother Paul, hindi ko maramdaman ng Panginoon kasi hindi ko pa talaga siya kilala. Wala pa talaga akong relasyon sa Kanya. Ngayon sa araw na ito, gusto ko siyang tanggapin bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas. Meron po ba na nagsasabi na wala pa talaga akong relasyon sa Panginoon at gusto ko siyang tanggapin? Manalangin tayo. Lord, una po sa lahat, pinagsisisihan ko po, Lord, lahat ng kasalanan na nagawa ko sa inyo. Patawag ko, Panginoon. At mula sa araw na to, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At mula sa araw na to, Panginoon, ikaw ang maghari sa aking buhay. At sa aking mga kapatid na may mga challenges sa buhay, I pray, Father, itong aking mga kapatid na to, tulungan niyo po ang bawat isa po sa kanila, Panginoon, na maalala po nila na you are a good God. You are a faithful God. You are a merciful God. At naririnig niya at alam niya kung ano yung mga pinagdadaanan ko namin. Lord, thank you for being a loving Father to us and thank you for dying for us. Salamat po, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.